Sa wakas nakahanap rin ng mag-ina ng alas laban kay Colton. Alam nila na sa sandali ng panahon na lang, ang inaasam-asam nila na yaman ay tuluyan ng magiging kanila kapag nailipat na ang pamamahala ng Mijares Empire kay Yulens. Goodbye Celsius ang drama niya. Because next will rise the Villagomezas Empire. Han, come on! You promised me na sasama ka ngayon sa night out with my friends. They are really looking forward to meet you. Ito ang pangungulit ni Leah Madrigal sa kanyang nobyo na si Colton Mijares sa opisina nito. I can't, Leah. Madami akong trabaho ngayon. Hindi ako pwede na umalis just because you asked me to. Naiinis na sagot ng lalaki. Well, you promised. Sumimangot pa ang babae sa pag-aakala na makukuha niya ang atensyon ng kasintahan sa ganoon na paraan. Ang hindi niya alam ay lalo lamang na naiirita ang kanyang nobyo sa mga inaasal niya. Bumuntong hininga ang lalaki at saka muli na nagsalita. Hindi ako nangako, Leah. What I said is I will try. But I never made a promise. Why don't you go and enjoy the night with your friends? But they need to meet you. After all, you're Colton Mijares. Gusto kita na ipagmalaki sa kanila, kaya kailangan mo na sumama. Lumapit pa ang babae sa kasintahan at masuyo na humawak sa braso nito. I'm busy, Leah. Really busy right now. And you don't know how I hate being used just for you to be the center of attention. So stop forcing me and instead learn to listen and understand when I say I can't. But Han, pinutol ng lalaki ang sasabihin ng kasintahan sa pamamagitan ng pagtaas niya ng kamay sa harap ng mukha nito. I said I can't, and I won't, so stop it. You don't love me, Colton. Bakit lagi na lang ako na nanghihingi ng time mo? I am your girlfriend. I am not just some random employee of yours. Madilim na tingin ang ibinigay ng lalaki kay Leah. Halata ang galit niya sa mga mata niya. Napalunok si Leah sa nerbiyos dahil kitang-kita niya ang gigil at galit ng nobyo. Right now, you're my employee, Leah. It's still office hours. If you want me to treat you as a girlfriend, then know your boundaries. Alamin mo kung kailan ka dapat umakto na girlfriend ko at empleyado ko. Hindi ang basta ka nalang pumapasok sa opisina ko sa oras ng trabaho. Now leave. Nataranta si Leah sa nakita na galit ni Colton. I'm sorry, Han. I made a mistake. Please, I'm sorry. Humalik siya sa pisngi ni Colton, pero wala man lang na naging reaksyon ng lalaki. Leave. Utos ni Colton sa kanya, kaya wala siyang nagawa kung hindi ang lumabas ng opisina nito dahil alam niya na mainit na ang ulo ng kanyang boyfriend. Pagkalabas ng babae sa opisina niya, ay agad na napasandal si Colton sa upuan. Sandali siya na pumikit para ma-relax at mabawasan ang galit na kanyang nararamdaman para kay Leah Madrigal. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya magpapanggap at aaktong kasintahan nito. Sa totoo lang ay gusto na niya naputulin ang anuman na namamagitan sa kanila ni Leah, pero iniisip niya pa rin si Atasha. Kailangan niya na mailayo sa mag-ina na Ophelia at Yolene si Atasha. Ayaw niya na mapahamak si Atasha. Lalo na't alam niyang kasakiman ng mag-ina. Matagal nang alam ni Colton ang plano ng mag-ina laban sa kanya. Plano na pabagsakin siya at agawin ng pamumuno ng Mijares Empire sa kanya. Mabuti na lamang at maayos niya na nahawakan at napatakbo ito. Kaya nahihirapan ang mag-ina na mapapayag ang ilang board members. Kaya patuloy na gumagawa ang mag-ina ng paraan na siraan siya sa ama niya na si Celsius. Si Celsius Mijares ang pinakamalaki na stockholder at ang pinal na desisyon patungkol sa kumpanya. Hindi niya hahayaan na patuloy na linlangin ng mag-ina na yon ang ama niya. Marami na siyang nalaman sa totoo na pakay at pagkatao ni Ophelia, kaya kailangan niya na mag-ingat sa mga hakbang at plano na kanyang gagawin. Sir, Miss Ophelia is here to see you. Tumunog ang intercom sa opisina niya at yun ang narinig niya na sinabi ng assistant niya. Nahampas ni Colton ang kanyang lamesa sa inis sa sinabi ni Lawrence. Lalo siya na naiinis at pumunta pa sa opisina niya ang madrasta niya. Hindi pa man siya nakakasagot sa assistant ay bumukas na ang pinto at pumasok ang ngiting-ngiti na si Ophelia. Kasunod niya si Lawrence, nakabadong-kabadong itsura. Sir, I'm sorry.
I told her you're busy. Pagpapaumanhin agad ni Lawrence. Lawrence, go back to your place. O baka gusto mo na sabihin ko kay Celsius na ganyan ang asal mo sa mother ni Colton. Sagot ng babae. Bakas ang takot na rumihistro sa mukha ni Lawrence, kaya agad na nagsalita si Colton. It's okay, Lawrence. You can leave. Agad na lumabas ng opisina si Lawrence. Pagkasara ng pinto ay naglakad si Ophelia patungo sa lamesa ni Colton at umupo sa harapan ng upuan niyon. Hi, son. Sarkastiko na bati niya. Pagak ng ngiti ang isinagot ni Colton. Last time I checked, my mother's name is Diana. And not Ophelia. You're not my mother. Diin pa niya sa huling sinabi niya. Colton dear, kailan mo pa matututunan na irespeto ako? I'm acting as your mother, pero masama ang ugali mo at hindi ka naturuan ng tamang asal ng ina mo. Leave my mother out of this. At gusto mo respetuhin kita? Funny, how you demand respect but don't give one in return. I used to have the slightest respect for you, pero unti-unti yun na nawawala habang nakikilala kong tunay na pagkatao mo. Now tell me, why are you here? Galit na ang boses ng lalaki. Well, tinitingnan ko lang naman ang magiging opisina ng anak ko, lalo na't malapit ka na mag-resign sa posisyon mo bilang CEO. Matapang na sabi niya kay Colton habang nakataas pa ang kilay. Agad na dumilim ang mukha ni Colton sa sinabi ng kanyang madrasta. What? At bakit naman ako magre-resign? Oh, trust me, you will. Iiwan mo ang posisyon na CEO kung ayaw mo malaman ang lahat ang itinatago mo na lihim. Kung lihim at lihim lang din ang pag-uusapan, hindi ba't mas marami kang itinatago kaysa sa akin? Ipinatong pa niyang mga kamay sa lamesa at tinitigan ng masama ang babae na kaharap. Napalunok naman si Ophelia sa sinabi ni Colton. Nakaramdam din ang babae ng kaba nang magsalita si Colton hinggil sa mga lihim. Hindi maaari na malaman ni Colton ang mga sekreto nila ni Yulens. Naisip ng babae na hinuhuli lamang siya nito kung kaya't mas dapat siya na magpakita ng tapang dito. Si Colton ang dapat na matakot at hindi siya. I'll give you a good deal, Colton. Magre-resign ka sa posisyon mo. Hindi lang bilang CEO ng Designers Unlimited. Kung hindi pati sa board ng Meharis Empire, papalitan ka ni Yulens sa mga pwesto na yan. At ang kapalit ay mananahimik ako. Mananahimik kami ni Yulens at hindi namin ipapaalam lalo na sa ama mo ang sekreto mo. Sekreto ko? Sekreto na ano? Tumawa ng nakakalokong babae at lalo ito na ikinainis ni Colton. Alam niya na masama ang ugali nito, pero hindi niya inakala na aabot sa pananakot at pagbabanta sa kanya ang kayang gawin ng babae para lamang maagaw ang posisyon niya at maibigay sa animal niya na anak. Why don't you go straight to the point, Ophelia? Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa dahil mahal ang oras ko at hindi ko ito basta-basta lang ibinibigay sa gaya mo. How dare you? No, how dare you? How dare you, Ophelia? Ang lakas ng loob mo na pumunta rito sa opisina ko at pagbantaan ako at takutin. What makes you think na susunod ako sa gusto mo? Anong nakain mo at ang lakas ng loob mo na manduhan ako? Tatay ko lang ang napaikot mo, hindi ako. Colton dear, kung ayaw mo pala na tinatakot at binabantaan kita, then you should kept it in your pants. Dapat ay hindi mo pinakawalan niyang alaga mo sa kung kani-kanino nang hindi ka nakabuntis. Tapos ay pababayaan mo. Now tell me, magre-resign ka ba? O gusto mo na una nang malaman ito ng ama mo para hindi ka na mabigyan ng pagkakataon na mag-resign at tanggalin ka na lang? Now your choice, dear son. Diretso na pananakot pa niya. Nagpanting ang tenga ni Colton nang marinig ang sinabi ng kaharap. Nakabuntis? Sino? Isang babae lang ang nakaugnayan niya at iyon ay walang iba kung hindi si Atasha. What? Anak mo. Anak mo kay Atasha Andres. My son's ex-girlfriend. Hindi makapaniwala si Colton sa narinig buhat kay Ophelia sa mga oras na yon. May anak siya kay Atasha? Bigla ang dami ng tumatakbo sa isipan niya.
Isa ba ito sa dahilan kaya umalis si Atasha? Kaya ba hindi niya makita si Atasha dahil sadya niya na itinago ang pagbubuntis sa kanya? Hindi niya maintindihan kung ano ang mararamdaman sa mga oras na ito at sa kaisipan na yon. I'm giving you enough time to think about your decisions, Colton. Muli na napabalik si Colton sa kasalukuyan nang magsalita si Ophelia. What makes you think na maniniwala ako sa'yo? Nasaan ang bata? At paano mo nalaman ito? You don't expect me to believe you without proof, right? Madiin na tanong ni Colton sa babae. Kung ayaw mo na maniwala, hindi ko na problema yon, Colton. Inilalapag ko sa iyo ang mga kondisyon ko. Ngayon nasa iyo na ang pagdedesisyon kung maniniwala ka o hindi. Basta't kapag hindi ka nag-resign, ay ako mismo magsasabi sa ama mo ng katotohanan. Katotohanan na pinabayaan mo ang sarili mo na anak dahil ang nabuntis mo ay isang empleyado mo. At kapag nangyari yon, be ready to say goodbye to your empire, Colton. Nanguuyam na sabi pa ni Ophelia. Oh, nakalimutan ko. Ano man nga pala ang piliin mo, whichever way it is, you will still say goodbye to your empire. Dahil ang lahat ng ito'y sisiguraduhin ko na mapupunta kay Yulens. Dagdag pa ng babae at mabilis na tumayo at tinalikuran si Colton na kasalukuyan na nanalisik ang mga mata sa kanya. Bago siya lumabas ay muli niya na hinarap ang lalaki at sarkastiko na ngumiti rito. Maswerte ka at naunahan mo ang anak ko sa babae na gustong gusto niya. Pero malaki naman ang kapalit nun. Kaya baliwala sa anak ko yun. Mawawala sa iyong kumpanya na ito. Mawawala pa sa iyong babae at ang anak mo. Dahil sisiguraduhin ng anak ko na ang lahat ng sayo ngayon ay mapupunta sa kanya kasama si Atasha Andres. Pagkasabi noon ay agad na lumabas at padabog na isinara ni Ophelia ang pintuan. Muli na napahampas na lamang si Colton sa kanyang lamesa pagkaalis ng kanyang madrasta. Gulong-gulo siya lalo sa kanyang nalaman. Napupuno ng galit ang puso niya. Galit siya at itong dominante na emosyon na meron siya sa ngayon. Kung kanino ang galit na iyon, ay hindi niya alam. Hindi niya alam kung nagagalit ba siya kay Ophelia dahil sa mga sinabi nito o kay Atasha kung totoo man ang balita na narinig niya. Hindi makapaniwala si Colton na may anak siya. Nagkaanak sila ni Atasha sa isang gabi na yon na pinagsaluhan nila. Alam niya na siyang nakauna kay Atasha ng gabi na yon. At lubos yun na ikinagagalak ng puso niya. Pero ngayon ay hindi niya maisip kung matutuwa ba siya sa nalaman na may anak siya, ngunit itinago sa kanya. Napasandal na lamang siya muli sa upuan niya at napakibit. Ano ba itong nangyayari? Mas lalo na gumugulong sitwasyon nila. At kung totoo na may anak siya at sabihin yun ni Ophelia sa kanyang ama, ay alam na niya ang pwede na mangyari. Pero hindi siya magpapadalos-dalos ng desisyon niya. Alam niya ang takbo ng isip ng mag-ina na yon. Tusong mga yon at patalikod kong gumalaw. Gagawin muna niya ang lahat para mapatunayan ang sinasabi ng mga ito. What happened? Itong boses na nagpadilat kay Colton. Pagdilat niya ay nakita niya ang pagpasok ng matalik na kaibigan niya na si Miguel sa kanyang opisina. What else do you think? Ophelia happened again. Naiiling na sabi niya sa kaibigan. Kaya nga ako napaakyat dito dahil nang tawagan kita kanina, ang sabi ni Lawrence ay nandito nga raw ang magaling mo na madrasta. Umupo si Miguel sa harapan ni Colton at tinitigan ng kaibigan. Marahil inaantay nito na magkwento si Colton. Megs, may anak daw ako. Pabulong na sabi ni Colton. Ano? Tanong naman ng kaibigan. Ang sabi ni Ophelia may anak daw ako kay Atasha. Napasulyap si Colton sa kaibigan. Hindi gulat ang una na rumihistro sa mukha nito, kung hindi takot. Pero agad ito na naitago ng kaibigan at bigla na tinaasan ng kilay si Colton. Anak, ikaw at si Atasha ay may anak? Paano naman nalaman ni Ophelia mga bagay na yan? Megs, hindi ko rin alam at sa ngayon ay gulong-gulo ako. Ang dami na naglalaro sa isipan ko. Pero ang alam ko lang ay kailangan ko na alamin ang katotohanan na ito. Binablockmail ako ni Ophelia na sasabihin niya kay Dad at palalabasin nila na pinabayaan ko ang bata. Shit!
Paano ko pababayaan ang isang bata na hindi ko nga alam na anak ko pala? Hinampas ni Colton ang kanyang lamesa sa sobrang inis at galit na nararamdaman niya. What do you want to do? Hindi nga natin alam kung nasan si Atasha. It makes me think na may katotohanan ng sinasabi ni Ophelia. Ito lamang ang naiisip ko na dahilan para biglaan na umalis si Atasha. Kaya ba walang bakas o impormasyon tayo na makuha sa pagkawala niya? Pero paano niya magagawa yun, Migs? Isang empleyado lamang siya. Sinong tumutulong sa kanya na may malaking koneksyon para maitago siya sa akin? Halata ang lungkot sa boses ni Colton sa mga oras na yon at ramdam na ramdam yun ang kanyang kaibigan na si Miguel. Colt, baka naman may dahilan. Anong pinakamabigat na dahilan niya para itago sa akin ang katotohanan na may anak kami? Sinabi ko sa kanya na I am more than willing to wait for her. Hindi lamang basta sa kama para sa akin na nangyari nung gabi na yon. It's much more than that to me. Am I really that easy to let go? Muli na tanong ni Colton sa kaibigan. Muli siya na napasandal sa kinauupuan. Hindi niya kinakaya ang sakit ng posible na katotohanan na may anak siya na inilayo at itinago sa kanya. Hindi ko alam, Colton. Hindi ko alam ang mga dahilan ni Atasha pero ang alam ko, may dahilan siya at hangin siya lang ang makakapagbigay linaw sa mga katotohanan na yon. Why are you doing this to me, Atasha? May pagkadismayan na usal ni Colton. Halata sa boses niya ang pagkabigo na nararamdaman sa mga oras na yon. Nakatitig lamang si Miguel sa kaibigan na si Colton. Wala siyang masasabi para maibsan ang sama ng loob nito ngayon sa mga bagay na nalaman mula sa madrasta. Hindi niya alam kung ano ngayon ang tumatakbo sa isip ni Colton. Ang alam lang niya ay lubusan siya na nasasaktan ngayon dahil sa pinaniniwalaan na anak. Colt, paano si Leah? Tanong niya rito. Leah is the least of my concern right now. Ang mahalaga sa akin ngayon ay yung malaman ng katotohanan kung totoo ba na may anak kami ni Atasha. Napabuntong hininga siya ng malalim. Pero paano, Migs? Nawawala si Atasha at ayaw ko na lalo na magkaroon ng upper hand ang mag-ina na yon. Kung pipilitin ko sila na isiwalat sa akin ang mga nalalaman nila, ayoko na isipin nila na naaapektuhan ako ng pagbabanta nila. So what do you suggest we do, Colt? We will find her. I will make sure that I will find her. Kailangan niya na aminin sa akin ang katotohanan. Karapatan ko na malaman kung totoo na nagkaanak kami. And if it's the truth, God help me kung anong magagawa ko sa mga tao na nagtulong-tulong para itago at ilayo sa akin ang anak ko. Napalunok naman si Miguel sa mga sinabi ni Colton. Ramdam niya ang namumuo na galit ng kaibigan niya at hindi niya alam anong mangyayari at pwede na magawa nito. Pagtuluyan na sumabog ang kinikimkim nito sa ngayon. Sam, are you sure about this? May pag-aalala na tanong ni Aisel sa kaibigan. Yes, Aisel. Just trust me on this. Kailangan natin na mahanap si Atasha. Mahigit 1 taon na siya na biglaan na nawala at alam ko si Colton ang makakatulong sa atin. He did everything he could para mahanap si Tash. Pero wala eh. Sagot niya sa kaibigan. Pero Sam, hinanap din siya ni Colton at patuloy na hinahanap pero hindi pa rin siya makita. I've got a feeling na sinadya ito ni Tash eh. Sa kung anong dahilan ay hindi ko rin alam pero sana okay lang siya. At sana maayos siya kung nasan man siya ngayon. Tumahimik na lang si Sam sa sinabi na yon ng kaibigan na si Aisel. Lahat sila'y porsigido na mahanap si Atasha dahil bigla na lamang ito na naglaho. Walang kahit na anong paalam sa kahit na sino sa kanila. Kahit ang trabaho na inaasahan nito ay basta na lamang iniwan at tinalikuran at hindi nila malaman ang dahilan. Pamilya ang turing nila kay Atasha dahil nag-iisa lang dito sa Maynila ang kaibigan nila pero bigla na lamang na umalis at hindi nagpaalam sa kanila. Hindi niya maintindihan noon kung ano ang dahilan ni Atasha. May panahon na sumama rin ang loob niya sa babae kahit pilit na ipinapaliwanag ni Aisel ang mga posible na dahilan ng pag-alis nito. Hindi matanggap ni Samantha na basta na lamang sila kinalimutan ng matalik na kaibigan nila. Noon yon, pero ngayon ay naiintindihan na niya si Atasha at tama si Aisel. May dahilan siya at ang dahilan na yon ay nagpabukas ng isipan niya. Pumikit siya at sumandal sa upuan ng kotse.
Muli niya na inalala ang mga katotohanan na nalaman niya noong nakaraang gabi. Papasok si Samantha noon sa Spins Bar nang mahagilap ng mata niya na nagmamadali na si Yolens na papasok rin ang oras na yon sa bar. Dahil noon pa man ay masama na ang hinala niya rito na may kinalaman na lalaki sa biglaan na pag-alis ni Atasha ay sinundan niya ang dating nobyo ng kaibigan. Ingat na ingat si Samantha na hindi siya mahalata ni Yolens. Dumiretsyong lalaki sa may dulo ng upuan kung saan konti lamang ang mga pumupwesto. Nagulat siya nang makitang si Kane Loyola ang katagpo nito. Si Kane ay isa sa matalik na kaibigan ni Colton. Kinakabahan man ay itinuloy pa rin niya ang kanyang balak. Umupo siya sa lamesa na nasa likuran ng upuan ni Yolens. Mabuti na lamang ay mataas ang sandalan kaya hindi siya kita ng mga yon. At bahagya niya na naririnig ang usapan ng dalawa. Hindi siya makapaniwala ng matalik na kaibigan ni Colton ay isang traidor. Hindi niya inaakala na si Kane Loyola pa mismo ang magpapahamak kay Colton. Nang inakala niya na wala na siyang ikagugulat pa roon, ay lumabas ang katotohanan tungkol sa anak ni Atasha. Hindi niya masyado narinig ang kompleto na detalye dahil pahina ng pahina ang usapan nila. Ang napulot niya lamang doon ay ang kaalaman na may anak sina Atasha at Colton. Hindi siya makakapayag na lalo na malagay sa alanganin ang buhay ng kaibigan niya. Alam niya na isa si Kane sa tumutulong kay Colton sa paghahanap kay Atasha. At dahil traidor ang lalaki, ay malamang na may nalalaman na iyon sa kinaroroonan ng kaibigan niya. Ngunit hindi sinasabi kay Colton. "Hey Sam, we're here." Napadilat si Sam at napagtanto na nasa harapan na sila ng building ni Colton Mijares. Dahil sa mga nalaman niya, ay nagdesisyon si Samantha. Napuntahan si Colton at sabihin ang kanyang mga nalalaman.